At ngayong hapon, ukol sa new phase of leadership ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang hinahanap natin pagdating sa isang leader? Yan po ang ating pag-uusapan, Miss Jackie, ngayong hapon. Yes, kasama po natin ang Corporate Protocol and Communication Specialist. Siya rin po ay ang CEO of TalkShop and the COO of Housing Interaction. Please welcome back to Servisyong Bayanihan, Coach Sheila Viesca. Magandang hapon po and thank you that you're back. Magandang hapon. Hi, Miss Jackie. Hello, Miss Annie. Thank you very much. Maraming salamat again for finding time with us, Coach Sheila. O sige, tama-tama ito. Maganda pag-usapan ito. Ano po mga kasambahay? Yung mga bagong pinuno na nahalal. Ano bang klaseng leadership ang gusto ng tao? Especially, mayroon kasi Miss Jackie sinasabi, malaki ang involvement noong mga Gen Z nitong nakalipas na halalan. Sige, magaling po sa inyo, Coach. Sige, i-describe nyo nga. Kasi ako, kanina ni-research ko, ano ba ako? Baby boomer daw? Na hindi ko naman alam. Ito pala yung mga pinanganak nung, after ng gera ba? 1946 to 1964, Miss Jackie. I don't know kung kasama kita din sa edad na yon sa baby boomer. Yun nire-research ko mga kasambahay. Yes, Gen Z, Miss Jackie. Ano kaya ito? Sino ba yung Gen Z muna? Ayan, go ahead. Coach, please. Thank you. Okay. Well, thank you, Miss Annie. Ako napaisip tuloy ako. Saan ko gusto mag-belong? Acceptance wala kailangan. So, ang nakita natin ngayon sa results ng election, no, Miss Annie, Miss Jackie, it's surprising kasi iba na pala yung definition ng X factor. Hindi na lang yung usual charm. It goes beyond that. The X factor is now about consistency. It's about depth. It's about sincerity. So, it's good news for many of us because ngayon yung mga younger voters natin ay bumuboto base hindi lang sa kanilang naririnig at sa napapanood, kundi sa nararamdaman nila. Tunay bang may malasakit itong leader na to? Ano ba yung integridad ng kandidato? Ginagawa niya ba? Kung ano yung kanyang mga sinasabi? Ano ba yung mga naging deliverables niya? So they look at the points of references, kung ano yung napatunayan itong kandidato, and based on what you're saying, anong klaseng personality or integridad meron sila? Consistency. Ang gusto ng mga Gen Z sa ating mga leader. Ayan, kasama ba doon yung dapat yung leader ay transparent? Dapat yung leader ay relatable? Dapat yung leader ay proactive sa pagtugon ng mga problema sa ating bansa? Kasama ba yan sa mga gusto ng Gen Z, Coach Sheila? Tama. All of those factors definitely combine. Yung authenticity, yung track record, yung leader. The younger voters are very discerning. Iniisip talaga nila. So nakita natin, hindi lang sila nadadala dun sa mga salita. Hindi rin sila nadadala dun sa mga sayaw or kanta. Ang tanong nila, totoo ba itong taong? May puso ba siya para sa ordinaryong mamamayan? And that's what we see in the last election. Many of those who did not expect to win actually garnered the most votes, and we're very happy kasi alam natin na may pag-asa, okay, na tumitingin ang ating mga kabataan ngayon, Gen Z, dito sa mga consistent and compassionate and truly credible leaders beyond what they show on stage. Okay, so that's a good news, Yung Gen Z ay kala natin hindi sila masyadong interesado. Hindi sila participative. No. Sila po ay gising na gising noong panahon ng eleksyon. Ayan, that's the Gen Z. Ms. Jackie, go ahead. Tuloy natin ang pagtatanong kay Coach Sheila. Go ahead, please. Thank you. Yes, thank you po, Miss Annie. Think yung Gen Z ba is 1997 hanggang
2012, parang ganyan. Pero yung iba kasi doon ay nung last elections ng 2022 ay hindi pa po sila nakakaboto. At ngayong 2025 ay first-time voters po sila. And I think madami rin pong medyo sumama ang loob at nag-iyakan na hindi naman po sila botante, pero noong 2022 madami raw iyakan na sinasabi yung mga anak ng mga kaibigan ko, ganyan. Tapos ngayon first time voters, parang all out sila at ganado po sila at gustong-gusto nila bumoto kasi sabihin na natin meron tayong mga kababayan na sinasabi lang nila wala naman pong nangyayari, di ba? Pare-pareho, lahat naman magnanakaw o lahat corrupt, kaya ayoko nang bumoto. So ganun ang kanilang attitude, no? Pero dapat diba, yung right natin to vote kailangan i-exercise po natin. So ngayon naman ang tanong ko naman, ano naman po ang mga katangian ng leader ang parang pinaka-importante sa mga tao ngayon sa tingin niyo po, Coach Sheila, at kasama ba ang pagiging matagal na nasa pwesto or yung mga may bagong qualities kaya na mas pinapahalagahan ng ating mga voters po ngayon? Coach Sheila? Yes. Thank you, Ms. Jackie. And thank you for that background info. Kasi na-experience ko rin magtanong dito sa mga kabataan, yung mga medyo muntik nang makaboto ng last election or yung first time na bumoto ngayon. Talagang they're so involved. Nakikita natin na alam nila kung ano yung gusto nila, alam nila kung ano yung nararapat para sa bansa, kung sino yung nambobola, kung sino yung makatotohanan. And this is definitely a reassuring aspect of the last election na ang mga pinipili na pala ngayon, yung mga truly inspiring and empowering because of what they do for the country. Hindi na parang hindi nakita ng mga bagong botante based on the results of the last election kung gaano kagaling sumayaw or kagaling kumanta. The relatability is because these leaders truly mean what they say. So not necessarily because matagal na sila sa politika, although that's a big part of it. Not necessarily because of the functions or the titles that they assumed in the past, although that's a part of it, but by the example that they're consistently showing. And by the fact that every time they show up, nasa-sense naman natin kung gaano ka-credible itong mga taong to. So I think this gives renewed hope to the older generation na mas bumoto tayo kasi nandiyan yung mga kabataan who are so involved. And we who are supposed to be role models, are now taking the lead kasi tinitingala pa rin tayo, role model pa rin tayo. Pero we are going to leave the country in the hands of these younger voters and future leaders who truly care about things that matter most. Okay. So, yan. Sabi ni Coach Sheila, mayroon daw pong renewed hope. So, tingnan natin. Ano po? Ayan. So, paano kailangan magbago ang traditional na estilo po ng leadership para mas makasabay doon sa inaasahan ng ating mga Pilipino ngayon? Coach Sheila. Yung bagong estilo ng leadership, Ms. Annie, by the way, nawala ako dun sa comment, no? Abangan natin. It's too soon. Pero at least we have milestones to celebrate. Diba? Ang estilo ng leadership na tinitingnan natin ngayon kasi marami na tayong natutunan. Time and again, medyo na we got burned, we got hurt. It's not enough na magaling ka, kailangan kaya kang intindihin or alam ng tao kung ano yung gusto mong gawin. And you have to be able to communicate the message not only in words but also in action. Then of course ang mga inspiring leaders are those who are inspiring among their constituents within their territory, ano ba yung nagawa nila. So, nakakagaan to ng kalooban kasi hindi lang general in scope. Specifically, meron tinitignan ang ating mga
kabataan, ano ba yung naging accomplishment nito? And dun sa mga accomplishments, do they truly matter? So, kailangan ngayon, ang mga leaders are results-driven. Hindi lang update, maganda lang yung sinasabi. Patunayan mo talaga that you are worth that position, that you are a servant leader and you are a visionary leader at the same time. Ayan. Maganda po yun eh. Results-driven dahil meron kayo inaasahan sa kanila, ini-expect mo sa kanila. You promise something during the election and then titingnan natin, okay, nag-promise ka na ito, can you deliver this? Let's say, for example, within a year, within a month, which is impossible naman, Miss Jackie. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang mambabatas, di ba? Maraming mga proseso din ang pinagdadaanan. So, yung promise mo, most likely, hindi mo ma-deliver sa loob ng isang taon, pero dapat mapagbasdan. At hindi bibitaw doon yung Gen Z kasi magbabase sila doon sa result. Sabi nga niya, result-driven. Dapat kayo. Otherwise, lagpak ang grade nyo sa kanila. Ayan. So, watch out dun sa mga leaders natin. Okay. Sige. Miss Jackie, ibalik ko sa inyo si Coach. Go ahead with your question, Miss Jackie. Thank you po. Yes, thank you, Miss Annie. Gusto ko lang po sabihin, ang ating mga mababatas, minsan sila po ay nangangako, tapos hindi ito natutupad. Ang nakakalungkot, ang maraming mga Pilipino ay umaasa doon sa pangako na yon. Kung pera man yon o mababang mga bilihin, ganyan, o kunyari meron silang sinusumpo tapos hindi po nagawa, tapos meron pang panibagong pangako, asking for more time, tapos wala rin pong nangyayari, diba? Nakakalungkot, pero sana wag maniwala doon sa mga pangako. Tingnan na lang kasi kung anong ginawa, 'di ba? Kung sila ay gumawa nga noon, 'di ba? If they fulfill their promises. Nabasa ko kasi yung Gen Z, parang noon yung last elections 11% yata ang involved mga botante. Itong 2025, I think 25% yata ang bumoto na Gen Z. So that's 1/4 of the population of our voters. Kaya talagang siguro maganda ang kinalabasan. Meron na akong nakausap, may humingi ng sorry sa akin na talagang dinaya raw nila yung 2019 elections, ganyan, and nag-sorry po siya kasi kasama yata siya dun sa ng daya, pero wala na po siya, namatay na po siya, pero yun, umamin siya at saka yun, nag-sorry naman po. So siguro ngayon, sana wala na pong ganyan, pati yung system na ginagamit po natin, sana hindi na pwedeng mandaya dun sa ating system, na panibagong sistema ngayon. Ngayon naman po, Coach Sheila, ano yung mga aral, kung pwedeng makuha ng isang aspiring leader mula naman po sa mga surprising na nangyari sa election results ngayon? Let's say, paano nga po nila mapapalit ang loob ng mga tao? Mapapalapit, Miss Jackie, di ba? Mapapalapit yung loob. Sorry. Ayan. Thank you po. Opo. Thank you. Okay. Mapapalapit po. Kasi madami pong mga ginagawang eksena, di ba? Mga politicians natin. Para lang po manalo. That's true. At dito siguro isang magandang aral is that ethical leadership will never go out of style. Minsan mas maingay yung ibang klaseng leadership. There's spectacle in other styles of leadership, but an ethical leader will always rise above the rest. Kasi it's not about spectacle, it's not about ingay. There's authenticity kung ano yung plataforma nila, yun yung ginagawa nila. There's ethics kung ano yung tama, yun ang pinaninindigan nila. And definitely authenticity, ethics, these are those values that build institutions. So nakita na rin natin dito, hindi yung tagal ng termino and not even reputation. Pero pag maganda yung kalooban mo at maganda yung ginagawa mo, and you never compromise your principles,
talagang aangat ka eventually. May mga candidates tayo who did not win during the previous elections, ngayon nanalo, and we're celebrating kasi finally nakikita na ng mga tao that hindi mo kailangan i-compromise ang values mo para ka manalo. So ito yung I think ito yung one of the strongest lessons and inspiration from the last election. Never compromise your principle. Sabi ni ni Coach Sheila, never compromise. Oo nga naman, di ba? Sa mga Pilipino, dapat naninindigan ka sa tama, di ba po? Hindi ka kinakain ng sistema, di ba? Once na nasa posisyon ka na, madaling magsabi na mag-promise habang wala ka pa sa posisyon. Pero pag nasa posisyon ka, yung tendency na kainin ka ng sistema, then that's the reason why sinasabi nila, nako, na-compromise na yung prinsipyo niyan. Sabi ni Coach, never compromise your principle. Yung ethical leadership, never go out of style. Meron siyang binabanggit na ganyan. So, mga kasambahay na nakikinig sa atin, hindi lang yun sa mga elected members of the Congress, kahit na yung mga LGUs natin, lalong-lalo na yung mga mayor, di ba po, Miss Jackie? Kasi sila yung mas malapit doon sa mga constituents nila. You have to watch out, ha? Ayusin nyo na po yan, ha? Hindi na tayo pwedeng katulad ng mga kung ano man ang nagagawa nyo before, dapat pagmasdan nyo, tingnan nyo yung mga naging resulta this time. May risk ba sa pagtutok sa mas authentic at ethical na leadership style? Lalo na kung hindi ito ang nakasanayang paraan. Paano ba ito babalansihin para magtagumpay, Coach Sheila? Well, I would say ang risk lang nito is hindi siya maingay. You are not popular right away, but you will have loyal followers all throughout. May mga taong sumusubaybay. Because deep down, yan ang gusto nating mangyari para sa bansa. So I think in order to sustain this, first of all, pasalamatan natin yung mga educators kasi sila humubog sa mga kabataan. Pasalamatan din natin yung mga namumuno, yung ating mga government officials and leaders who became the role models of what is supposed to be. And then, of course, yung mga kabataan natin, suportahan natin in order for this major cultural shift. Kasi marami sa atin nagulat, marami sa atin nasurpresa to be sustainable. Ito yung siguro ito yung magiging contribution ng bawat Pilipino na to make sure that this keeps going and that the voting public keeps getting informed, that they're able to discern, and that victories like this that are not necessarily popular are celebrated, are recognized at the very least. Okay, yan. Miss Jackie, habol pa tayo ng ilang katanungan kay Coach Sheila dito sa ating usapin na may kinalaman dito sa klaseng leadership ang gusto ng tao ngayon. Yan. Sige, go. Miss Jackie, thank you. Yes. Thank you po, Miss Annie. Coach Sheila, sa tingin niyo po, no, ano naman po ang ibig sabihin nito sa kinabukasan ng politika dito sa ating bansa? Yung nangyari po dito sa last elections, Coach Sheila? Well, thank you, Miss Jackie. Definitely this calls for calibration, no? Especially on the part of those who are running for office, those who are already in office, na ang gusto ng tao, hindi lang empty promises, hindi lang empty gestures. People want results. Hindi lang relatability, yung gusto nilang marinig, yung sinasabi mo, but responsibility and accountability. So, balik tayo dun sa servant leadership because it's not about ego anymore. You really have to focus on people. Dahil yan yung sineselebrate natin ngayon. Yung mga leaders na marunong maglingkod ng tama, who are building their communities, their constituents, they are the ones who are getting celebrated. So definitely this is a wake-up call for many of those in power, in office, na just
just do what is right. Kasi hindi ikaw ang naka-frontline, hindi ikaw ang pinag-uusapan, hindi ikaw ang celebrate at the moment. But people actually know. People sense. Values, principles will never go out of style. Okay, Miss Jackie, meron naman natutunan yung ating mga kababayan. Ganon din tayo. Pasalamatan natin si Coach Sheila, Miss Jackie, sa pagkakataon na lagi siyang nariyan every time na kakailanganin natin siya. Yes, of course. Tayo po ay mapalad na palagi natin nakakasama lately, no, ang corporate protocol and communications specialist, no? Siya po ang CEO ng TalkShop. Siya rin po ay ang COO ng Housing Interactive. So tayo po ay nagpapasalamat sa oras niyo po at lahat po ng binabahagi niyong mga good news and mga tips. Thank you very much to Coach Sheila Viesca. And sa ulitin pa rin po, salamat po sa Diyos. Likewise, Miss Jackie, Miss Annie, maraming salamat po. I hope I was able to answer your questions. I have to make it kasi it is such a controversial topic, and we don't want to offend anyone. Kasi alam naman natin, marami sa ating mga leaders, they want to do what is right. That's our very obvious. But I hope this serves as a guide for those who can still improve further. And for us who are mentoring the younger ones na, okay, nagbunga rin yung magagandang halimbawa and the best efforts natin. Thank you so much. Maraming salamat po, Coach Sheila Viesca.